Okay mga tol, pag-usapan natin yung nabunyag na US Task Force Ayungin mga tol, mga sundalo ng Amerika na nakaposte ngayon dito sa Palawan para magbantay no dito sa Ayungin o dito sa West Philippine Sea. Ano nga ba mga tol ang papel nila? Ano nga ba ang role nila mga tol para mas maliwanagan lang tayong lahat no? Sila ba ay handang makipaggera? Handang tumulong sa mga resupply mission natin o kasama na ba sila sa mga resupply mission natin mga tol dito sa Ayungin Shoal kaya medyo umiiwas ngayon ang China o medyo hindi makalapit ang China mga tol. Ito ang ating panonoorin dahil nilinaw ng isang cabinet official na support role lamang daw at walang direktang partisipasyon sa mga operasyon sa West Philippine Sea ang mga sundalong Amerikano na nakaistasyon sa Palawan. Yan ay paglilinaw mga tol, no? Nasa sa atin yun kung paniniwalaan natin o hindi. Siyempre alam naman natin mga tol, meron dyan mga confidential information na hindi na natin kailangan pang malaman, di ba? Kumbaga, meron silang mga tinatawag na press release o eto lang ang kailangan malaman ng media, eto lang ang kailangan malaman ng taong bayan. Hanggang dyan lang. Yung ibang mga detalye, siyempre dapat kanila lang yun. 'Di ba? Which is tama naman mga tol. Well, panoorin natin mga tol, panoorin natin 'to mula sa UNTV News and Rescue. No, US troops walang direktang partisipasyon daw sa resupply missions sa West Philippine Sea, sabing gano'n ni Secretary Anyo. Panoorin natin 'to. Yeah, it is purely solely a Philippine armed forces, Philippine forces. Ayun din naman sinasabi ni General Bronner mga tol, di ba? Sabi niya nga gano'n, hangga't kaya ng mga Pilipinong sundalo, tayo muna, di ba? Hindi natin kailangan pa muna magpa-escort. Sabing gano'n ni General Bronner. Which is maraming tumuligsa noon mga tol, no? Nitong nakaraang mga buwan dahil nga doon sa nangyari na nagutom yung mga sakay ng BRP Teresa Magbanua na nakaangkla doon sa Escoda Shoal. Kasi nga hindi tayo makapag-resupply doon dahil hinaharang yung resupply mission natin ng mga barko ng China. So anong nangyari? Nagutom yung mga sundalo natin, napilitan tayong i-pull out yung ating barko doon. So wala na tayo naging balita simula noon mga tol. Kung meron bang pumalit, meron bang na ipalit na barko doon sa Escoda Shoal o anong nangyari na no? Pero balik muna tayo rito sa balita mga tol. A Philippine armed forces, Philippine forces. Walang direktang partisipasyon ng US forces sa isinasagawang rotational and resupply mission ng Pilipinas para sa mga sundalong nakaistasyon sa mga bahura ng West Philippine Sea. Ito ang nilinaw ni National Security Advisor Eduardo Anyo tungkol sa papel ng Military Task Force ng Estados Unidos na nasa Palawan. Ayon sa kalihim, ang tungkulin ng US Task Force Ayungin ay mangalap at magbigay ng impormasyon sa mga sundalong Pilipino. They're providing support to us, like for example, Hindi ba kayang gawin ng mga sundalong Pilipino yun? Yung mangalap ng information? Hindi ba natin kayang gawin yun? Mangangalap lang ng information, di natin kayang gawin. Kailangan natin ng mga sundalong Amerikano. O sabihin natin, mas maganda kasi yung teknolohiya nila. Eh di ituro na lang sa atin, bigyan tayo ng ganong klaseng teknolohiya o kaya mag-invest tayo ng ganong klaseng teknolohiya. No? Pero yun lang daw ang partisipasyon nila, mga tol, mangalap ng information. Yun ang sabi. So wala tayong magagawa doon, mga tol. Kailangan nating paniwalaan yun, di ba? Impormasyon sa mga sundalong Pilipino. they're providing support to us, like for example, ISR, Maritime Domain Awareness. So, Yan, yung mga maritime domain awareness. Di ba kayang gawin ng mga sundalong Pinoy yun? ISR, Maritime Domain Awareness. So, tumutulong sila sa pagbibigay ng mga information about that. But on actual direct participation, it is purely Philippine operation. Okay, so linawin natin yung partisipasyon daw ng mga sundalong Amerikano is pagbibigay ng mga ASR, domain awareness sa atin. Pero yung direktang partisipasyon, meaning nakasakay sila sa barko na maghahatid ng resupply or mag-e-escort sila sa mga resupply boat natin, is wala daw ganun mga tol. Kasi nga naman mga tol, no, kung merong ganun, malamang sa malamang na ibalita na ng China yan.
'di ba? Malamang sa malamang mga tol, no? China mangungunang magbalita at umalma diyan na bakit kasama ang US sa resupply mission, 'di ba? Anong ginagawa ng US sa resupply mission na ganyan, 'di ba? Isa 'yan sa mga ibabalita nila, aalmahan ng China 'yan mga tol. Participation, it is purely Philippine operation. Anya pawang sundalo ng Amerika ang mga miyembro ng US Task Force Ayungin. At hindi lamang nakatuon ng Kaya nga tinawag na US Task Force Pawang sundalo lang talaga ng Amerika 'yun. ang mga miyembro ng US Task Force Ayungin. At hindi lamang nakatuon ang operasyon sa Ayungin Shoal. We have the US-Philippine cooperation through the MDT. We have agreed actions taken for the whole year. So this is not centered just on Ayungin. It is, kumbaga, lahat ng aspect ng MDT, SEB, ang ating collaboration with the US forces. Pero mga tol, kahit na walang direktang partisipasyon ang mga sundalo ng Amerika sa paghahatid ng supply, mga tol, ito'y nakakabawas na rin, no, sa agresibong galawan ng China. Kasi alam nila na minamatyagan sila. Alam nila mga tol na may mga sundalong Amerikano ang kumbaga nakatitig sa kanila, nanonood sa kanila kung ano yung mga galaw nila. At kung ang Pilipinas kaya nilang pasinungalingan, o ang Pilipinas kaya nilang baliktarin, mga tol, halimbawa, di ba, naglalayag ang barko. Ito sample lang, halimbawa, naglalayag ang barko ng Pilipinas. Diba? Bubuntutan nila, susundan nila, gigit-gitin nila, babanggain nila, iwa-water cannon nila. After nilang gawin yon mga tol, maglalabas sila ng balita, maglalabas sila ng press con. Sasabihin nila, mga barko ng Pilipinas ang dumikit. Mga barko ng Pilipinas ang bumangga sa amin. Kaya napilitan kaming i-water cannon sila para ito yung countermeasure namin. Lagi silang ganun countermeasure. Diba? Hindi na nila magagawa yon kasi may ibang mga sundalo ngayon ang sa kanila, ang nakatutok sa kanila. At ang malamang iniisip nila, pag etong mga sundalong to nakatutok sa atin, pwede sila magbigay agad-agad ng response. Diba? Pwede agad-agad sila mag-escort mga tol. Diba? Kaya malamang sa malamang, ingat na ingat din sila sa mga galawan nila, mga tol. Siguro nag-iisip pa lang yung China ngayon kung ano ang gagawin nilang press con. Dumalo ang kalihim sa pagbubukas ng 25th ASEAN Chiefs of Army Multilateral Meeting at 12th ASEAN Sergeants Major Annual Meeting na isinagawa sa Clark, Pampanga. Kasama sa mga participant dito ang mga Chief of Army ng mga bansa sa ASEAN gaya ng Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand, Vietnam at Pilipinas. Wala China, no? Ayon kay Anyo, sa kabila ng mga banta sa seguridad sa rehiyon, ang pagkakaisa ng bawat miyembro ng ASEAN Chief of Army at ASEAN Sergeant Major ay mahalaga upang mapanatili ang katatagan sa rehiyon. Anya, ang usapin sa South China Sea ay hindi lamang problema ng Pilipinas Tama. o ng ASEAN, kundi problema ito ng buong mundo. Tama. Even so, the South China Hindi ba nahihiya ang China sa balat nila? Problema sila ng buong mundo. No? Hindi lang sila problema ng mga ASEAN country, problema pa sila ng buong mundo, no? This is not merely a concern of a single state or of the ASEAN alone, but of a wider world. For one, the respect for the rule of law is everyone's responsibility. Di ba? Hindi ba sila nahihiya sa balat nila? Problema sila ng buong mundo dahil sa lahat ng bansa ayaw nilang mag-comply sa batas. Di ba? Ayaw nilang sumunod sa batas. Abi nga gano'n, no? Yung mag-comply ka sa batas ay responsibilidad mo yan. Di ba? Pero tingnan mo, nakatitig sa kanila buong mundo bilang isang bansa na ayaw kumilala ng batas. 2016 pa nang huling isagawa sa bansa ang pagpupulong ng matataas na opisyal ng armies ng mga bansang kasapi sa ASEAN. Layon ng pagpupulong ngayong taon na palakasin pa ang pagtutulungan ng mga sandataang lakas sa ASEAN para sa pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon.
Ryan. Alright mga kapatid, ito ang balitang ating napanood no, dito sa UNTV. Siyempre huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa UNTV mga tol para sa mga ganitong klaseng balita at marami pang iba. No, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo no, dito sa mga balitang to na napanood natin? Tungkol sa pakikipagtulungan ng Amerika mga tol dito sa atin. At nagkaroon pa nga no, ng US Task Force Ayungin, which is para sa akin, no, ito ay malaking tulong. Hindi man direktang nakasakay yung mga Amerikano sa barko na mag-e-escort para sa resupply mission. Pero dun sa mga ginagawa nila, malaking tulong na yun. Pero ulitin ko tulad ng sinabi ko kanina, etong narinig natin, eto yung mga pinahintulutan lang sabihin sa media at pinahintulutang malaman ng publiko. May mga malalalim pang information na hindi tayo allowed malaman yan, no. Yan ay tanging kanila lamang. No, tanging kanila lamang 'yon mga tol. Kung gusto mo malaman, magmiyembro ka ng military, di ba? Anyway, bilang isang Pilipino ay huwag mong kakalimutan mag-subscribe mga tol, syempre. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.